So ngayong araw guys, napadaan nga pala ako dito sa Zero Save at meron nga pala silang bagong produkto. Ito nga pala yung chicken skin na ginagawang proben. 49 pesos lang, 500 grams na. Kaya kumuha ko ng dalawa para saktong 100 pesos. Dahil galing nga to sa freezer, papalambigin ko muna. Napaisip rin ako kapag dalawa yung niluto ko, masyadong marami. Kaya magtatry muna ako ng isang piraso, baka kasi sobrang dami. Mga isang oras ko rin to papalambigin kasi sobrang tigas. Tinanggal ko na rin sa plastic kasi hugasan ko rin naman to. After 1 hour nga pala guys, ganito na nga pala itsura niya. Todo titig nga pala ako dito kasi ine-expect ko madumi to. Inamoy ko na rin pero amoy manok. Pati nga mga buhok-buhok, wala nga pala ako nakikita dito. Siguro pati germs, bacteria, alikabok, wala kang makikita dito sa mga manok. Tapos may napasama nga dito na karne. Ilang beses ko nga rin pala ito hinugasan kasi feeling ko madumi talaga to. Pero syempre guys, safety first tayo dito. Kung kanina nga pala guys ay nasa 500 grams to, ngayon siguro mga nasa 100 na lang. Panglimang beses ko na nga pala itong hinuhugasan. Tapos ito nga pala mga maliliit, hindi ko na nga pala ito isasama. Nahulog na kasi kaya madumi na. Tapos ayan, maglalagay na nga pala ako dito ng breading mix. Ayan, naglagay nga pala ako dito ng cornstarch, crispy fry, tapos kaunting paminta. Naglagay na rin ako ng chili powder pero konti lang. Ito na nga pala lahat ng seasoning, kakunti lang pero okay na to. Baka sumobra sa sarap at gawin ko pang business. So yun nga guys, medyo basa nga pala yung manok kaya nagkapitan nga pala yung mga cornstarch. Kaya babalutin ko pa to sa cornstarch para maging crispy. Sana na lang talaga malasahan yung nilagay kong seasoning. At dito nga pala magluluto sa tabo naming waterproof. Naglagay na rin ako dito ng golden fiesta na mantika. I-deep fry ko nga pala yung probe para maging mas masarap. Kaya nga rin pala favorite ko ang mag-deep fry kasi hindi nga pala siya nasusunog. Ang bilis nga rin maluto nito, mga 2 minutes luto na. Ganito na pala gumawa ng homemade proben. Sa 49 pesos ko, pwede akong kumita ng 50 pesos. Sobrang dali lang gawin at tsak kikita ka. Syempre, ayan guys, magte-taste test tayo. Grabe, sobrang creepy na mga proben. Grabe guys, sobrang convenient talaga ng Zero Save. Mga unusual na product makikita mo sa loob. Hindi nga makapaniwala na makapagluto ka ng proben na galing sa convenience store. Sa inyo rin ba meron ding Zero Save? Pa-comment nga rin guys kung taga saan kayo para alam ko kung saan kayo nanonood. Baka malapit lang kayo sa akin, mabigyan ko kayo ng sticker. So ito na nga pala guys, yung 49 pesos ko nga pala ay marami na nga pala nagagawang proben. Worth it na kaya yung 49 pesos ko dito? Syempre naman kapag bumili ka nga pala ng proben sa nagtitinda, 3 piraso lang yung 10 piso mo. Syempre, gagawa nga rin pala tayo ng matindihang sauce. Suka with water para hindi masyadong maasid. Syempre, hindi mawawala sa suka ang bawang. Ganito nga pala yung mga suka ng mga matatanda. 30 plus na ako kaya alam ko to. Ganito yung ginagawa namin kapag kakain kami ng Doris. Tapos naglagay nga rin pala ako dito ng konting asukal. At syempre, para may kakaiba, naglagay ako dito ng parsley at oregano. Grabe, pwede na sa 5-star hotel. Syempre, hindi natin tatapusin yung video kapag hindi ko titikman. Ngayon nga lang pala ako nakagawa ng pagkain na creepy na hindi sunog. Ina-expect ko nga dito kada nguya ako masisira yung bracer ko. May nalasan ako lasang plastic. Isa pa. Ipapatikim ko to sa mga kapitbahay ko. Ayan guys, patikim natin sa kapitbahay ko kung magugustuhan nila o hindi. Si Kuya Dugs. Tikman mo Kuya Dugs. Homemade proben. Tigang. Crispy yun. Parang hindi siya maalat. In-expect ko maalat eh. Rate mo. 7 kasi medyo matigas. Pero masarap yan. Crispy yan, hindi matigas.